Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat. Narito kami muli na magbigay aliw sa inyong lahat dahil sa walang humpay na pakikinig ninyo sa drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong mapapakinggan sa lahat ng mga radio station ng Bombo Radio, pati na rin sa kanilang Facebook Live at YouTube. Nakatanggap ulit tayo ng sulat mula sa ating tagapakinig na nasa likod ng pangalang Remy. Dito sa Recuerdos de la Vida. Hiniling ni Remy na itago natin sa pangalang yan. At ganito ang sulat ni Remy. I have loved you more than I could. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, gusto kong batiin sa pamamagitan nitong sulat ko ang lahat ng staff ng Bombo Radio Philippines, lalong-lalo na sa mga drama artist ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Binabati ko rin ang mga kagaya kong tagapakinig sa station na ito. Napasulat po ako sa programa ninyong Recuerdos de la Vida dahil meron akong karanasan na nag-iwan sa akin ng alaala
o kaya nagbigay ng rekwerdo sa aking buhay. Hiling ko na itago niyo ako sa pangalang Remy. Masasabi ko po na maraming pagsubok ang dumating sa aking buhay na nagbigay sa akin ng aral. Kung may kapareho ang sulat ko, sana po ay magbigay ito ng refleksyon sa atin. At kung ano ang mga kaganapan, ganito po ang simula. This goodbye, I hate to say. Dahil sa mga bisyo mo, nakakalimutan mo na ako, Edwin. Mas mahalaga pa ang mga barkada mo kaysa sa akin. Ano bang problema mo, Remy, ha? Nandito na nga ako. Bakit? Gusto mo bang lambingin kita? Ha? Hindi kita pinagbabawalan, nayakapin ako. Pero please, huwag sanang ibang pumasok sa isipan mo. Makalimot man tayo, nakahanda akong pakasalan ka. Pakakasalan mo lang ako kapag buntis na ako. Ano bang problema mo sa akin, ha? Ha? Please, huwag mo sanang ilapit masyado yung mukha mo sa akin. Bakit? Nababahuan ka na ba sa akin, ha? May iba ka na bang mahal? Yumayakap at naglalambing sa'yo, ha? Amoy alak ka kasi at amoy sigarilyo ka. Diyan ka na nga lang. Tignan nga natin kung makakahanap ka pa ng lalaking walang bisyo. Sana kinilatis mo ng mabuti ang naging nobyo mo. Hindi yung maraming bisyo. Nagkukulang na nga siya sa akin. Nagalit pa siya nung sinabihan kong amoy alak siya. Nobyo mo pa lang siya. Hindi ka pwedeng masira dahil sa kanya, anak. Inay, mahal na mahal ko si Edwin. Pero, nararamdaman mo na wala kang halaga sa kanya. Sinasaktan ka lang. Hindi mo alam baka may iba na siyang nobya. Ay, huwag naman sana, inay. Baka hindi ko alam ang gagawin ko kung ipagpapalit niya ako sa ibang babae. Kailangan na nakahanda ka sa magiging resulta ng relasyon ninyo. Maintindihan kita kung bakit takot ka na mawala sa'yo si Edwin. Ganyan talaga kung mahal na mahal mo ang isang tao. Pero kasintahan mo pa lang naman siya. Mas masakit kung mag-asawa na kayo. Huwag na nating pag-usapan si Edwin, ate. Nakisabay akong pumunta dito sa mall para mag-unwind ako sa nangyayari sa amin ni Edwin. Remy, maging matatag ka sana. Si Edwin, may usapan ba kayong magkita dito sa mall? Ayun May kasama siyang babae Ayun nga. at magkahawak kamay sila. Ayaw kong tignan natin. O kung ganun, halika. Bago nila tayo mapansin. Halika, kausapin mo na lang siya sa ibang araw. Kanina pa nagre-ring ang cellphone ni Edwin. Pero hindi niya sinasagot. Kasama niya kaya pa rin yung babae. Remy, magpalamig na lang tayo dito. Gumawa na lang ako ng halo-halo. Kasi hindi natin natuloy ang pag-ice cream natin sa mall kanina. Ate Victoria, hindi sinasagot ni Edwin ang tawag ko. Baka talagang ipinagpalit na ako ni Edwin sa babaeng yun. Ay, naku, pabayaan mo na yun.
kalma lang dyan. Ikaw ba? Ano ba yan? Hoy! Ikaw na babae! Ang asawa ko. Halika nga rito! Please, Leandro. May bisita ako. Wala akong pakialam sa bisita mo, Victoria! Ate Victoria, uwi na lang ako. Wag muna. Wag kang mag-alala. Ako ang bahala kay Leandro. Noong makilala ko si Ate Victoria at Sofia, dahil alam kong matigas siya, bukod sa kay inay, sa kanya ko sinasabi ang lahat ng problema ko. Pero sa panahong iyon, na sinama ako sa kanilang bahay, nalaman ko na meron din pala siyang mabigat na problema sa kanyang asawa. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. In love with you till the end. Ang bait mo talaga, Ate Victoria. Mm. Kahit sa birthday ko, binibigyan mo ako ng regalo. Pero, ano ito, ate? Buksan mo na lang para malaman mo kung ano yan. Simpleng regalo lang yan para sa'yo. Pero alam ko, malaking tulong yan sa'yo. Mas lalo akong nahihiwagaan, ate. Ano ba ito? Basta buksan mo na. Alam mo, pinabalot ko yan para maging sorpresa. Tuwing malulungkot ka, i-switch mo lang yan. Sigurado, mawawala na ang stress mo. Oh. Radyo pala ito, ate. Oo. Nakwento mo kasi sa akin noon na nasira ang radyo ng nanay mo. At gustong-gusto ko rin na makinig ng drama na gaya ng nanay ko. Pero baka maiyak lang ako, ate. Kung ganun, huwag na lang drama ang pakinggan mo. Makinig ka ng music dyan sa SM station o... Lubos akong nagpapasalamat, ate. Alam kong masisiyahan ng nanay ko kapag nakita niya itong radyo. Gamitin mo yan. Kapag nalulungkot ka, makinig ka lang ng masasayang musika para mawala ang problema mo. Oh, bakit mo pinatay ang radyo? At bakit ka naiiyak, Remy? Inay, mas lalo lang akong iiyak sa tuwing napapakinggan ko ang kantang yan. Pinapaalala niya sa akin ang mga naging masasayang araw namin ni Edwin. Kitang-kita ang panluloko sa'yo ni Edwin. Sana'y kalimutan mo na siya. Pero, mahal na mahal ko si Edwin, inay. Nasaktan ka ng lubusan. Maawa ka naman sa sarili mo, Remy. May karapatan ka ring lumigaya. At hindi si Edwin ang sisira sa buhay mo. Makakahanap ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo. Sige, inay. Papasok na ako sa kwarto ko. Pero, mas lalo kang mag-iisip ng hindi maganda kung nag-iisa ka. Paano kung maghanap ka na lang ng trabaho? Parang wala pa sa plano ko ang pagtatrabaho, inay. Dahil baka hindi rin ako magtagal sa papasukan kong trabaho. Niloko na kita, Remy. Kailangan pa bang tawagan mo ako, ha? Marami akong kasalanan sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Edwin. Mahal na mahal kita. Miss na kita.
Nandito ako sa Manila. Naghirap na ako. Muntikan pang masira ang cellphone ko. Kaya maaaring hindi mo na ako matawagan. Mahal na mahal kita. Pero bakit mo ako niloko? Dahil lang ba sa isang bagay na hindi ko maibigay sa'yo? Pasensya na. Nagwa-warning na ang cellphone ko. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako, Remy. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Remy. Mahihirapan at manghihina ka lang kung dito ka lang palagi sa bahay ninyo. Nagpapasalamat ako sa iyo, ate, sa mga tulong mo sa akin. Lalo na sa paghanap ko ng trabaho. Kapag makuha ko na yung sweldo ko, ililibre kita. Ay, naku, ipunin mo na lang yan. Magpamerienda ka lang, sapat na yun. Walang problema. Naiinggit ako sa iyo, ate. Wala kang problema. Gaya ng palagi kong sinasabi sa'yo, kahit may problema, huwag mong kalimutan May tumatawag yata sa iyo, ate. si Leandro, ang asawa ko. Baka may importanteng bagay na sasabihin na naman sa akin. Ganun ba? Naalala ko, may importante pala akong gagawin. Ha? Mauna na ako, ate. Sige, hintayin mo ako saglit. Kakausapin ko lang si Leandro. Ihahatid na lang kita sa inyo mamaya. Nanay Miding! Nanay Miding! Remy! Si ate Victoria yun, Ninay. Parang nanginginig ang tinig niya. Ay, ako na lang magbubukas ng pinto, Remy. Gawin mo na lang ang ginagawa mo. Nanay Miding, pwede po. Dito muna ako sa inyo magpalipas ng gabi. Pumasok ka, Iha. Bakit? Anong nangyari? At nanginginig ka? Salamat po. Ate Victoria, bakit ganyan ang itsura mo? Ano kasi, lasing na naman si Leandro. Natatakot ako kasi basta natatakot ako. Ganun po. Hindi ulit alam ni Leandro ang mundo niya dahil sa sobrang pagkalasing. Nahihiya pa akong makituloy sa bahay niyo pero wala akong magawa. Walang problema dyan, ate. Open ang bahay namin sa'yo. Ay, napakalaki pala ang problema mo. Oo. Mas mabigat pa sa problema mo. Pero hindi ko lang pinapahalata na mahina ako. Ang tatag mo, ate Victoria. Pagsubok lang ang mga yan, Remy. Alam kong magbabago rin si Leandro. Ate, ang cellphone niyo yata ang tumatawag. Ang isang cellphone ko yan. Naiwan ko sa bahay. Sigurado, si Leandro ang tumatawag. Sagutin mo. Hello? Gabing-gabi na. Pero umalis si Victoria, Remy. Walang hiya ang babaeng yan. Kuya Leandro? Naiwan niya ang isang cellphone niya. Pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kaya ikaw ang tinawagan ko. Ate Victoria, anong sasabihin ko? Palaging pumupunta si Ate Victoria sa amin, Tia Sofia, sa tuwing mag-away sila ni Kuya Leandro. Dahil itinuring ko na siyang bilang isang nakakatandang kapatid,
magkasama kaming natutulog sa aking kwarto. Pero isang gabi, nagising ako at nagulat sa ginagawa sa akin ni Ate Victoria. At ganito po ang mga pangyayari. In love with you till the end. Ate Victoria, hindi pwede ito. Huwag mo akong yakapin. Patawarin mo ako. Mamiss ko lang kasi si Leandro. Pero pareho tayong babae. Malaking kasalanan ito sa Diyos. Kahit yakap lang, masaya na ako. Parang awa mo na. Hindi ko akalain na tumoy ka pala. Ito bang kapalit ng kabutihang nagawa mo sa akin? Huwag mong isipin ng ganyan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Patawarin mo na lang ako, please. Bakit ka tumayo, ate? Uwi na ako. Iba ang nararamdaman ko dahil... O sige, hayaan mo. Hindi na ako magpapakita sa'yo. Pero gabi na. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo sa daan. May napapansin ako sa inyo kay Victoria, Remy. Sana nga ay nagkamali lang ako. Patawarin niyo po ako, inay. Nadala lang po ako sa damdamin ko. Parehas kami ni Ate Victoria na uhaw sa pagmamahal. Pero pareho kayong babae. Hanggang yakap lang naman po. Ay, di ko sukat akalain na ganito ang kahantukan nito. Inay, di kaya mas maganda kung magkalayo muna kayo? Maghiwalay muna kayo ang ibig kong sabihin. Ano? At huwag mong patutulugin sa kwarto mo. Masasaktan lang ako, inay. Hindi ko po kakayanin. Mahigit 2 linggo nang nakalipas na hindi pumupunta rito si Ate Victoria. Lihim kaya siyang kinausap ni inay? O kaya nakapag-isip-isip na rin siya? Ay, namimiss kong mga yakap niya. Diyos ko, patawarin ko sana ninyo ako. Remy, may tao. Tignan mo kung sino yon. Edwin. Remy, matagal kong pinag-isipan kung magpapakita pa ako sa'yo o hindi na. Edwin. Marami akong naging kasalanan sa'yo, Remy. Sino yung kausap mo, Remy? Papasukin mo. Pasok ka, Edwin. Hiyang-hiya ako sa nanay mo, Remy. Kanina ka pa naming hinihintay ni Leandro, Remy. Ate Victoria, akala ko di mo na ako tatawagin. Bakit hindi? Nagtapat na sa akin si Victoria. Pero nagmakaawa siya sa akin at pinagbigyan ko. Walang kasalanan si Remy, Leandro. Ako ang may kasalanan. Namiss lang kasi kita. Hindi ako magagalit. Ako ang may kasalanan. Marami akong pagkukulong sa iyo, Victoria.
Kung kailangang magkalayo kami, sige, iyan ang mangyayari. Gagawin ko ang lahat para makayanan kung hindi na tayo magkikita, Remy. Pero sana manatili tayong magkaibigan. Nagpapasalamat ako at pinayagan pa din ako na mamasyal dito sa bahay ninyo, Aling Miding. Sa kabila ng mga pagkukulang ko kay Remy. Halos di nakayanan ni Remy ang mga pagsubok na naranasan niya dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Kahit pinabayaan mo siya. Bilang isang kaibigan, naiintindihan kita, Edwin. Mas maganda yata kung iiwan ko muna kayo rito, Edwin. May gagawin lang ako sa kusina. Sige lang po. Bahala ka muna sa kanya, Remy. Remy, naiintindihan kita. Kung ayaw mo na akong bigyan pa ng isang pagkakataon, matatanggap ko. Nasaan ngayon ang babae mo? Wala ka bang anak sa kanya? Meron. Pero nag-asawa na siya. Nasa ibang bansa na siya ngayon. Inilayo niya sa akin ang anak namin. Hindi basta maaalis ang sugat sa aking puso dahil sa ginawa mo, Edwin. Kahit lilipas ang mahabang panahon, nandito pa rin sa puso ko ang hapdi, bunga ng ginagawa mo sa akin. Remy, Madali lang magpatawad, pero mahirap makalimot. Tama po si Inay Tia Sofia. Karapatan kong magsaya. Pero hanggang kailan ako makalimot sa mapait na nangyari sa aking buhay? Marahil panahon lang ang makasagot nito. Kahit kailan, nandito pa rin sa kaibuturan ng puso ko ang hapdi at di ko basta maiwawaksi. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio. Ang nagpapasalamat, Remy. Till the end, but times change. Kakaiba ang karanasan mo sa buhay, kaibigang Remy. Pero talagang ganyan ang buhay. Maraming pagsubok na darating sa atin. Hala, hanggang dito na lang rin. Patnubayan sana kayo ng may kapal. Salamat din sa inyong paglahok dito sa ating programa. Mga kaibigan, hanggang dyan na lang nagtatapos ang kasaysayan ng buhay ni Remy na nag-iwan sa kanya ng rekwerdo. Ang liham ni Remy ay isinaayos para sa script ni Delphine Damayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!